Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims. Pagpalang umaga po sa bawat isa. This world is not our Good morning sa ating pong mga kapatid na nakakasama lagi dito sa ating pong morning devotion. Good morning po kay Sister Nida. Ganun din po kay Sister Edith. Magandang umaga po. Sister Bergie, good morning. Kay Justin Hamena, good morning. Sama rin natin ngayong umaga si Angeline Gia Amara, Pastor Edgar Alan Lasco, good morning po. Life eternal in the great I am. Good morning din kay Maria Lourdes Ventura diyan sa Kalamba. Ganun kay Sister Gemma Glittoneo, good morning po. Sister Gloria at kay Brother Allison, kay Jay Rayo, magandang umaga po. The hope of heaven. Tayo muna po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito, sa panibagong buhay at kalakasan na inyo po nga ibinigay sa amin, maging Panginoon sa pagkakataon upang ang inyong salita ay amin po nga mapag-aralan, pagbulayan. Hinihiling po namin ang inyo po nga pangunguna at pangungusap sa amin pong mga puso. Saliksikin niyo po ang aming mga puso, patawarin niyo po kami anumang karumihan meron kami. At kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng kaunawaan sa aming pag-aaralan. Salamat po. Ito po yung aming sama at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. At atin pong itutuloy itong ating pong pinag-aaralan sa Psalms chapter 51. Psalms chapter 51. At dito na po tayo sa verse 14. Verse 14 hanggang verse 17. Ito po sabi ng Bible, "Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall shew forth thy praise. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise." Amen. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa kahapon, yung pong plea ni David
for restore fellowship as basis for ministry. Itong kanyang panawagan dito sa verse 10 to 13. At ngayon po, another na plea ni David ito for removal of guilt. Kasi alam niya talaga na andun yung nagawa niyang kasalanan at naandun yung guilty siya, si David. Kaya nais ni David na, Lord, tanggalin niyo po itong guilt na ito. Itong aking nagawa para sa akin pong pagsamba. Alam po, alam na, kaya nga po sa ating pong sa ating pagsamba sa Panginoon, naandun po yung ating pong paghahanda, na ihanda natin yung ating sarili at pahanda din tayo sa Panginoon. Ating i-confess ano man yung karumihan, kaya para yung guilty feelings ay hindi nananatili at magawa natin yung ating pong pagsamba ng nakakalugod sa Panginoon. Maging malaya yung ating sarili, yung ating puso do sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Kaya ito po yung nais ni David. Yung bang mawala itong guilt na ito para sa kanya pong pagsamba sa Diyos. At sabi nga niya doon sa verse 14, deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. Sabi niya, iligtas niyo po ako dito sa aking mula doon sa aking pagbububu ng dugo. Opo, alam natin, yung kanyang ginawa kasi talaga, ay itong isa niyang magiting na sundalo ay talagang isinuong niya doon sa isang mabigat na labanan upang ito'y mamatay, si Uriah. Opo, kaya alam ni David, guilty siya. Alam niya na siyang may kasalanan, alam niya na siyang may plano, siyang gumawa, siyang dahilan kung bakit namatay itong si Uriah. Kaya ganun na lamang nung siya ay kinumpronta, ni-rebuke ng propeta, ni Prophet Nathan, at ang maganda sa kanya ay inamin niya, alam niya, hindi niya itinanggi yung kanyang kamalian. Alam po, ito po yung kailangan sa atin ng mga anak ng Diyos. Dahil lahat naman tayo may pagkakamali, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nakakagawa ng kamalian. Minsan nga hindi natin nagagawa kaya hindi lamang nalalaman ng iba, pero naisip na natin at nasasalita natin. Kaya nga po ang sabi ng Bible, ang sabi ng Panginoon, kaya lahat ay ating ipagsusulit sa Diyos, maging yung mga idle words na ating binibigkas, nasasambit natin na hindi tama, hindi maganda sa ating kapwa, ay pagsusulit natin sa Panginoon. Pananagutan natin sa atin pong Diyos. Kaya dito, dahil alam ni David yung kanyang kamalian, alam niya yung kanyang ginawa. Kaya alam niya din niya kung ano yung dararapat niyang gawin. Naandun yung guiltiness ni David at nung sinabi niya dito sa Panginoon na deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation. Isang bagay ang pinakikita dito ni David na mahalaga yung pagpapatawad ng Diyos. Forgiveness is necessary. Kung pag-uusapan natin ay ang pagsamba, mahalaga yung tayo ay napatawad at nalinis tayo bago tayo dumulog sa pagsamba natin sa Panginoon. Kasi kung tayo ay sasamba sa Panginoon at marumi rin naman tayo ang ating puso, hindi tama yung ating puso, hindi tama yung ating motibo, paano magiging katanggap-tanggap yung ating pong pagsamba sa Panginoon? Kaya nga po ito yung pong ating pong ginagawa every Sunday na pananambahan, ito po talaga ay para sa mga mananampalataya, para sa mga anak ng Diyos. Kasi kung hindi pa anak ng Diyos, hindi pa mananampalataya, wala pang pananampalataya, wala pang relasyon sa Panginoon, paano tatanggapin ng Diyos yung kanyang pagsamba kung siya ay marumi pa? Diba?
Hindi pa siya karapat-dapat sumamba. Kaya nga po ang ating pong nais, ang ating ginagawa ay may mga naiimbitahan tayo na isinasama natin sa pananambahan, tinitiyak natin, binabahagi na natin ang salita ng Diyos. Kasi hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos yung kanyang pag-upo doon, pag-awit doon, kung hindi naman siya ligtas, hindi siya anak ng Diyos, hindi siya mananampalataya. At pangalawa, hindi rin niya nauunawaan yung kanyang ginagawa. Bagamat alam lang niya na sumasamba siya, pero paano siya sasamba kung hindi tama yung kanyang puso at hindi naman matuwid, hindi siya malinis sa harapan ng Diyos. Kaya dito, bagamat ito si David, alam niya na siya ay may tamang relasyon sa Diyos. Kaya nais niya yung malinis siya. Forgiveness. Kailangan niyang mapatawad siya. Kailangan na maging malinis siya sa harapan ng Diyos. At ito po ay napakahalaga sa ating pagsamba. Kaya nga po, sabi ko nung mga nakaraan, ay dapat handa yung ating puso. Ihahanda natin yung ating sarili. Papalinis na tayo sa Diyos bago pa tayo pumunta sa pananambahan. Ay yung pagtungo pa natin nung araw mismo ng pagsamba, dapat na andun din yung paghahanda pa rin natin. Dumulog pa rin tayo sa Panginoon, kausapin natin ang Panginoon at sabihin natin sa Kanya, i-confess natin sa Kanya, anumang karumihan tayo. Bakit po? Mahalaga. Mahalaga yung pong pagpapatawad sa atin. Kaya ganun din doon sa mga naisasama natin mga bisita. Nais natin na maging tama rin yung kanilang mga puso sa pagsamba. Sa pagpunta doon, ang dahilan ay para sumamba sa Diyos. Kaya sabi niya, deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation. Ligtas niyo po ako sa aking ginawa na pagbububo ng dugo. And my tongue shall sing aloud of thy righteousness. Diba? Kaya ito sabi niya, katapos na siya mailigtas o mahugasan o mapatawad, sabi niya, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. Kaya po, yung ating pong pagtungo doon sa pagtitipon para sumamba sa Diyos, kung tayo ay alam nating nagmalinis tayo at nahaharap sa Panginoon, po nagagawa natin yung umawit ng may kasiglahan, umawit ng malakas, umawit ng papuri sa atin pong Diyos. Bakit? Alam natin, napatawad tayo. Alam natin, nalinis na tayo doon sa ating mga karumihan. Verse 15. O Lord, open thou my lips, my mouth shall shew forth thy praise. Sabi niya, Panginoon, bukahin niyo po, buksan niyo po ang aking mga labi. Di ba? Sabi niya, open daw my lips. At ang aking bibig ay magsasaysay, magsasambit ng ng kapurihan ng Diyos. Di ba? My mouth shall shew forth thy praise. Ano po ito? Ito po yung nararapat, papuri. Papuri sa atin pong Diyos, sa atin pong Panginoon. Alam niyo po, kung atin pong gagawin na papapurihan natin ang Diyos, gusto nating papurihan ang ating Panginoon. Iisipin lang natin ano ba yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin para papurihan siya? Di po ba? Para maging madali sa atin yung mapapurihan ang Diyos. Diba? Pumupunta tayo, dadako tayo sa pagsamba sa Panginoon. At nagpalinis tayo sa Panginoon. Nagpahanda tayo, inihanda natin yung ating sarili. Pagdating natin doon at gusto nating papurihan ang Panginoon, yung ating pag-aawit, nagpupuri tayo sa Diyos. Pinupuri natin siya. Yung ating pagkakaloob, nagpupuri tayo sa Diyos. Yung ating pakikinig sa Kanyang salita, nagpupuri tayo sa Diyos.
yung ating pagbibigay ng patotoo, nagpupuri tayo sa Diyos. Kaya dito sinabi ni David dito na buksan niyo po ang aking mga labi, maging ang aking bibig para magpuri sa inyo. At paano natin yun gagawin? Di alalahanin natin. Alalahanin natin ano ba yung mga ginawa sa akin ng Panginoon para po siya ipapurihan. Kaya yung ating pag-aawit sa ating pananambahan, ay ito po bibigay natin yung buong kahusayan, yung buong kakayanan natin para ano po, papurihan ang Diyos. Para magbigay ng kapurihan sa Kanya, para isigaw, isa-isay yung kapurihan ng Diyos. Hindi yung sino man. Kaya nga po pag nagpapatutuo tayo, sinasabi natin yung pasasalamat at papuri sa Panginoon. Dahil sa Kanya lang naman yun talaga nararapat. Kaya dito sa ang kahilingan ni David dito sa Panginoon, sabi niya, buksan niyo po ang aking mga labi at ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ninyo. Amen? Tama? At pag naandun na tayo at naalala na natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin, yung pag-iingat ng Diyos, yung provision ng Diyos, yung biyaya ng Diyos na ibinubuhos sa atin, mapapapurihan natin siya. Yun lamang yun lamang pagdilat ng ating mata sa umaga. Alam po, ito na lamang mapapapurihan natin ang Diyos. Bakit? Naandun pa yung buhay. Binigyan pa tayo ng buhay. Binigyan pa tayo ng lakas. Mapapapurihan natin ang Panginoon. Pansinin niyo po, ngayong taon, pag ating pong tinitingnan yung panahon, ang bilis. Parang kailan lamang ay kapapasok pa lamang ng taon. Pero ngayon, nasa na agad tayo, Marso na. Ang bilis ng panahon. Alam po, ito pa lamang ilang buwan na nagdaan, mapapapurihan natin ang Diyos. Bakit yung mga araw na yun na lumilipas, na andun ang kamay ng Diyos na nag-iingat sa atin? Verse 16. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. Dito, naandun na pinakita ni David una, yung forgiveness is necessary. Praise or praises is appropriate sa ating Diyos. At dito, yung ating pong mga handog, yung external sacrifices, ay hindi po sapat. Hindi po sapat. Diba? Akala minsan ng tao ay basta ako naghandog na sa Diyos, ayos na yun. Basta ako nagbigay sa Panginoon, okay na yun. Po, di ba? Ito yung akala ng iba. Kaya nga may maraming mga mananampalataya na kahit kaya pa naman na pumunta sa pagsamba, ay hindi na napunta kasi umaluan nagkaroon ng live streaming ang mga simbahan, napapanood na yung pangangaral, nakakapakinig na sa bahay. Pero alam po, yung pagsamba natin, yung pagtitipon, ay yun po yung nararapat nating gawin. Di ba? Hindi, minsan, pinapadala na lamang yung kanyang handog. Ito sinasabi dito ng Panginoon na ni David sa verse 16, for thou desirest not sacrifice. Hindi naman, hindi doon nalulugod ang Diyos sa ating pong mga ibinibigay para sa Kanya. Dahil kung tutuusin, yun naman ay galing din sa Kanya. Ang mas nalulugod ang Diyos doon sa ating pong presensya. Sabi pa niya dito thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. Alam niyo po, yung kanilang mga sakripisyo o handog nila noon, hindi naman kagaya sa ating panahon na monetary. Noong panahon, talagang pag maghahandog sila, kung hindi man toro na baka yung kanilang handog na susunugin, nagdadala sila kung yan ay
tupa, o yan ay kambing, o yan ay kalapati, o bato-bato. Yun yung po nga mga inihahandog nila noon panahon. Hindi sila yung maghahandog sa Diyos ng salapi nung panahon nito ni David. Kaya nga po dito, sabi ni David, hindi ka doon nalulugod eh. Hindi ka doon nalulugod. Mas nalulugod ang Diyos kung ihahandog natin yung ating sarili. 'Di ba? Kung maalala niyo, sinabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 12, 'di ba? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. 'Di ba? Present your bodies. Kaya nga hindi naman sinabi doon na that ye present your monies. Pero kailangan po, bagamat kailangan sa gawain ng Panginoon dahil may pangangailangan sa ministeryo, pero mas hangad ng Diyos yung ating sarili, yung ating katawan. Sabi niya, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Alam niyo po, yung sinabi niya dun na service, yun po yung ating worship. Kaya dito, itong panawagan na ito ni David, itong kahilingan niya ito sa Panginoon to remove yung guilt as basis for worship. Kaya sabi niya, thou desirest not sacrifice. Hindi ka nalulugod sa aming mga handog. Else would I give it? Bagamat inihahain namin, thou delightest not it. Thou delightest not in burnt offering. Wala kang kaluguran doon sa mga handog namin na susunugin. Kaya, dito po, nais ng Panginoon. At alam ni David na mas nalulugod ang Diyos kung yung tayo, yung ating presensya na andun. Kaya nga po yung nabanggit ni Apostle Paul, sabi niya, present your bodies. Pinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, inyong ihandog ang inyong mga katawan. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Verse 17. The sacrifices of God are broken spirit, a broken and a contrite heart. O God, thou wilt not despise. Ito po, ano po yan? Dito, pinakikita ni David na ang sabi natin ang panimula o starting point doon sa ating pong pagsamba, yung broken and contrite heart. Sinasabi niya the sacrifice of God are a broken spirit. Broken spirit and a contrite heart is the starting point pag tayo po ay sasamba. Sa ating pong pagsamba sa ating Diyos. And a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Sabi dito ni David, hindi mo winawalang kabuluhan. Kapag ka ang aming pong puso, ang aming hinahain ay yung bagbag na puso, bagbag na kalooban, at may pagsisising puso. A contrite heart. Kaya ito po, kung babalikan natin simula pa doon sa verse 1 ng ating mga pinag-aralan ng mga nakaraan, dito po ay kinikilala ni David na yung kahalagahan ng paglilinis, pagiging malinis na puso. Broken spirit and a contrite heart. Kaya, ganoon din sa atin. Araw na ng Huwebes, ilang araw na lang ay pupunta naman ulit tayo sa bahay panambahan. Sana doon sa ating pagtungo, sa ating pagdalo, sa ating pagpunta doon sa bahay panambahan para sumamba sa Diyos, ay handa yung ating puso. Apo. Alam niyo po ay araw-araw para tayong isang sampayan na nilalagyan ng mga sampay ng kasalanan. Araw-araw nakakagawa tayo ng kamalian. Araw-araw nakakapag-isip tayo ng hindi tama. Araw-araw nakakapagsalita tayo ng hindi tama.
Kaya doon sa pagpunta natin para sambahin ang Diyos, hindi po, sabi nga ni David, ay hindi sapat yung external sacrifices, yung ating pong mga inihahandog. Dahil ang totoo, galing din yan sa Kanya. Ang nais ng Diyos, maging tama yung ating puso, bagbag yung ating puso, basag yung ating puso, at naandun yung pagsisisi. At malinis na puso na haharap sa Kanya para siya ay papurihan, para siya ay sambahin at luwalhatiin. Kaya ito po ay sa atin. Paalaala sa atin ng Panginoon, paalaala sa atin ng salita ng Diyos, na minsan nagiging mechanical na lamang yung pananambahan ng mga Kristiyano. Para ba dahil nakasanayan na araw ng linggo pupunta sa church, ay naging routine na niya ng buhay niya na, at hindi na nagiging seryoso yung pagsamba. Diba? Hindi na nagiging seryoso yung pagsamba, kaya hindi na rin nagiging tapat yung pagsamba. Kaya nga po kapag pansinin niyo, kapag minsan na nawala sa pananambahan, ang unang nararamdaman ay yung unang beses pa lang na hindi ka nakadalo sa pagsamba, ang nararamdaman natin ay para tayong nagigilty tayo. Nas hindi ako nakapagsamba, hindi ako naka-attend, hindi ako nakapunta sa church. Excuse po. Pero kapag naulit yon, minsan nararamdaman na ng Kristiyano, ay ayos naman pala, okay lang naman pala. Kahit minsan hindi ako nakakapunta sa church, alam po mangyayari doon? Nakakasanayan na niya na hindi na pumupunta sa church. Ay po, kung kaya rin naman natin, nakakatuwa at nakakahamon yung mga maiedad na kahit hirap na hirap pero naandun at napunta sa pananambahan. Opo, may isa kami noon na miyembro doon sa Kalamba. Nakatungkod ba na yun? May hawak siyang tungkod. Si Lola Gloria. Alam niyo po yun. Laging basta pananambahan, naandun siya, napunta siya. Yung prayer meeting lang, nahihirapan siya kasi nga paggabi na. Pero naandun siya, nakatungkod lagi, pupunta doon sa pananambahan. At nung hindi na siya nakakalakad, pinuntahan ko siya. Ang sabi niya sa akin, Pastor, kung kaya ko lang, kung kaya ko pa, naandyan pa rin ako lagi sa church. Alam po, nakakahamon na kahit na ganun na siya sa edad niya at hirap na malabo na yung mata, pero naandun siya at gusto niyang sumamba sa ating pong Diyos. Kaya sa atin, ito po'y hamon. Bilang mga malalakas pa't nandun pa yung kalakasan, kakayanan, kung kaya natin, ay bakit tayo mawawala? Bakit tayo liliban? Samantalang ang Diyos ay kailanman hindi lumiliban sa pag-aaruga sa atin, hindi lumiliban sa pagbibigay ng protection sa atin, ng provision sa atin. Kaya dito, sa kanyang panawagan ni David, plea na alisin yung guilt sa kanyang puso dahil sa nagawa niyang kamalian, dahil nais niya na sambahin at papurihan ang kanyang Diyos. Kaya ganun din sa atin, ng mga anak ng Diyos sa ngayong panahon, atin pong laging ihanda yung ating sarili sa ating pong pagsasamba o pagsamba sa ating pong Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga paalaala, sa inyong mga salita, at sa buhay na ito ni David, na bagamat ang kanyang nagawa ay isang maling bagay, pero naandun na kanya itong kinilala yung kanyang kamalian at kanyang inihingi ng tawad at nagpalinis siya sa inyo dahil ang nais niya ay kayo po ay mapapurihan at sambahin, hindi doon sa pamamagitan ng kanyang mga kaloob na inihahandog sa inyo. Tulungan nyo rin po kami sa aming pong panahon ngayon na maging kagaya ng puso na meron si David na handang magpasakop, handang magpalinis, at maging totoo yung pagpupuri at pagsamba sa inyo. Dalangin ko po ang bawat isa, ang mga anak nyo, Panginoon, na nakikinig, ay patuloy na kayo ang siyang mag-iingat, magpapaunlad, magpapalago sa buhay spiritual. Dahil ang anumang bagay sa amin pong buhay, ito po yung mag-uugat sa amin pong kalalagayang spiritual. Kung bakit meron kami mga
kinakaharap ng mga kabigatan, suliranin, ay ito po ay amin pong mababalikan sa amin pong kalalagayang espiritual sa inyo, Panginoon. Hinihiling ko rin po, Panginoon, sa mga may karamdaman, patuloy niyo po na hipuin ang kanila pong mga pisikal na karamdaman. Alam po namin na wala pong imposible sa inyo. Kung inyo pong luluubin ay anumang karamdaman ay kaya niyo pong pagalingin. Ganun pa man, kami po ay magtitiwala sa inyo pong biyaya at sa inyo pong kalooban kung ano po ang nais nyo. Dahil kahit anong pilit naming iluhod, kung hindi naman ninyo kalooban, ay lalabas lamang na nakikipagtalo kami at kinukontra namin ang kagustuhan nyo. Tulungan nyo po kami, tulungan nyo po ang bawat isa na tanggapin ang inyo pong kalooban sa amin pong mga panalangin. At ito po ang amin pong hahanapin sa amin pong pananalangin. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga lingkod nyo, mga kapastoran, misyonero, mga manggagawa na ginagamit sa inyo pong ministeryo. Bless nyo po ang kanila pong mga buhay, kanila pong kalusugan, ang kanila pong pamilya at ang pangangailangan nila ay inyo pong ipagkaloob, Panginoon. Ingatan nyo po ang bawat isa sa buong maghapong ito. Dalangin po namin ang inyo pong pangunguna at paggabay sa anumang aming gagawin. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Ang lahat ng ito ay aking sama at dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Good morning sa ating pong mga nakasama ngayon pong umaga. Magandang umaga po kay Brother Roger Hermosa. Ayan, good morning po. Kay Brother Leo, good morning. Kay Mamo, magandang umaga po. Kay Carlito Ventura, good morning. Sister Miriam Banyel, good morning po. Sir Ed, umaga po. At sa iba pa nating mga kapatid, kay Pearl, magandang umaga. At sa iba pa na nanonood, ay magandang umaga po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.